Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. So, ito yung reading natin for Virgos. Check mo yung natal chart mo. And by the way, be sure to check itong aming Facebook page, Madam P, TikTok, Unipree. Yan, yung email ad namin if you want to book a reading dito sa Facebook page tsaka sa email ad pwede. And please do support my band, guys. Meron akong band. Ang band name namin is Sibol. And you might want to check it out yung aming Facebook page. Sibol yung name ng Facebook page pero maraming Facebook page na Sibol. So, ang i-search mo is yung bandang Sibol. Yan, para mas madali mo siyang makita. And yung mga songs namin is dito ko yan i-upload sa Madam PTV na channel. So, dapat nakasubscribe din kayo doon. And by the way, meron akong free hindi pala free, raffle reading tawag dito. So, ano yung raffle reading? Kung gusto mo manalo ng reading, here's what you need to do. Like and follow yung Sibol page in Facebook. Ayan nga, search mo bandang Sibol. Pag di mo pa rin ma-search, idagtong mo na yung Madam P sa dulo. Okay? Bandang Sibol, Madam P. Like and comment sa aming featured video, Buntong Hininga by Sibol. Yun yung aming first original song na ni-release. Ngayon, i-comment mo yung favorite part ng lyrics mo dun sa kanta and then hashtag Sibol sa Kalam para maisama ka dun sa raffle. Okay? So, yeah. And then share the video. Okay? Share the video. Maganda na mas marami tayong mapaabutan nitong video na to. And, of course, yung raffle winner will be posted sa aming Facebook page, Madam P. And ipipm din namin, guys, kung sino yung nanalo mismo. Ayan. Ano yung mapapanalunan niya? Free astrology, transit, love, and career reading. So, tatlo yon na reading na free. Okay? So, mind you guys, ang isang reading, yung love reading is 1.5 na yan. And then, yung reading ng career is another 1.5. So, dun pa lang, 3,000 na yon. Astrology transit is already 4.5. Tapos may kasama pa tong mga tarot advice. Okay? So, yun yung mapapanalunan nyo. July 20, 2025, ang date of raffle. So, ipopost yung video mga 8 o'clock PM kung sino yung nanalo doon. Ano lang naman yon, bubunot lang, and then yun, sasabihin lang namin kung sino yung nanalo. And yeah, guys, hopefully mabigyan mo ng time ito para mabigyan naman din kita ng guidance para dun sa mga gustong magpa-reading, And yeah, let's start. This is for the sign of Virgo. Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Sana marinig mo rin akong kumanta. Yun po yung ako po ang vocalist ng bandang Sibol, ng Sibol Band. So, you might want to check it out. We also do have TikTok, ha. So, follow nyo rin kami dyan. Negotiator is here. Bargaining and begging, and then you do have here searching online, looking for info records, and nightlife, gamble, take a risk, and Vegas. Okay. Hindi ko na actually ito Virgo reading. Dapat energy mo to, pero hindi ko nakikitang energy mo to. Okay? Nakukuha ko energy ng person mo. But, okay, bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Kasi nakikita ko itong energy na ito as a person na parang nagaano siya kind of like nag-i-spy. And this could also be you. Pero mas nakukuha ko nga energy ng person mo, Virgo. So, nag-i-spy, sinesearch yung social media, and then, nanonood, tinitignan, nakikinig, whatever you're posting online, yan, stories, whatever, no? Nakikita natin yung nandiyan yung
pag-spy nitong person na to. This could be a person in the past kasi nakikita natin recalling. So, nandun yung naaalala ka nitong person na to and hindi lang yung naaalala ka niya, naaalala niya yung mga pinagagawa ninyo, pinagagawa mo, mga sinabi mo, etc. And then, itong person na to is kind of like I feel like ito ay risk para sa kanya. Risk in a way na kasi pwedeng bigyan kita ng example, pero hindi ko sinasabing ito yung para sa lahat. For example, gagawin itong pagsa-search ng social media mo sa gabi. Pero, bawal in a way na pwedeng there's another person na involved. So, pwedeng siya ay may katabi, siya ay may kasama, and then sa kanya isi-search yung profile mo because that is the only time na makaka-use siya ng phone. And then, ayun na. That's a risk. Kasi, of course, pag nakita na, ay bakit mo sin-search yan, bakit mo tinitingnan yan, bakit mo pinapanood yan, parang ganun. Or, stories mo magagalit yung other person. And I feel like this is coming from a person na in a relationship na. Kasi nakikita natin yung pag-risk dito. And I feel like itong person na to is hindi ko alam kung sino sa inyo pero merong pagmamakaawa na part in the past between the two of you. Like, chaser kind of energy. So, may naghabol sa connection na to. Pwedeng siya, pwedeng ikaw, kung sino man sa inyo. Pero, whatever the case is, nakikita natin ngayon, hindi ka makalimutan itong person na to because of doon sa mga memories ninyo na mahirap talagang kalimutan. Naalala niya yun. And, ngayon, even though ganyan nga ang sitwasyon na parang hindi pwedeng alalahanin yung mga bagay sa inyo, mahirap. And also, nagbibigay ito ng questions sa taong to. Kumbaga parang, bakit naaalala ko pa siya? Parang ganun. Dapat hindi ko naman siya naaalala. So, naaalala ka talaga ng person. There's a lot of desire. A lot of lust is here. So, even though may legal matter na involved dito, sabihin na nating married yung person na kakonect mo, nandun yung pagkagusto niya sa'yo. Yung iba married or may kinakasama, no? Nandun yung pagkagusto niya sa'yo, sexually attracted siya sa'yo. And that's why, person na kakonect, since dito natin nakuha yung energy ng person na kakonect mo, kunin natin yung side na ito as your side, Virgo. Energy ni Virgo, you do have your pop-up, lost, and meeting. Yeah, there's 2 or more people na involved dito sa connection na to. I feel like meron kang ibang plano sa buhay na pwede may kakonect ka pang iba, pero ito hindi love connection. It's like may mga plano or may mga goals kayo or may mga pinag-uusapan kayo regarding whatsoever ng pag-uusap. And I feel like there's 2 or more group of people na pwedeng kinakausap mo ngayon o kahapon, etc. Basta ngayon, na parang maybe nagiging dahilan for you na i-cut off itong person na to. Parang either you're busy or parang wala sa kanya yung isip mo dito sa person na kakonect mo. And I feel like may mga biglaan ka mga ginagawa ngayon na ikinagugulat ng iba, which is maybe transformation. Ang dami nakakapansin sa'yo ngayon. And yeah. Yung iba sa inyo, maybe hindi para sa lahat itong part na to. If you're also in another relationship, pwedeng anytime na there's divorce or paghiwalay na mangyayari sa relasyon niyo, parang sa'yo okay lang. Because you're thinking about the future. Tapos nandun yung once you're done, you're done. Tapos na, nagfo-focus ka na sa mga transformation, big changes sa buhay mo. So, kung mawawala man yung person na kakonect mo, parang sa'yo okay lang. So, bakit?
I no longer care. Parang ganun yung energy. Yeah. Or you no longer care about the person, about sa connection ninyo, about whatsoever. Kasi parang sayang, 'di ba? Sayang yung matitira pang buhay na para sa'yo kung ilalaan mo lang sa stress, if the connection is toxic or stressful para sa'yo. So, parang ganun. You're thinking about the future na and ayaw mo lang ng stress. Okay? So, emotions ninyo sa isa't isa. Hindi ko to kukunin, masyadong marami. Person na kakonect mo, emotion niya para sa'yo. You do have your verge. I feel like this person is poison is your receipt. Nasa toxic, I mean, if you are the one na nasa toxic relationship, itong person na to nasa toxic relationship din siya ngayon. And I feel like itong person na to is about to, you know, reveal itong kanyang mga nasa isip doon sa person na kakonect niya. Parang hindi siya okay doon eh. Marami siyang mga suliranin na parang gusto niyang alisan or hindi siya okay kasi ang daming toxicity, unhealthy behaviors na pinapakita yung person na kakonect niya. Kaya the more na ganun yung ginagawa ng person niya, the more na mas nagiging attracted siya sa'yo. And I feel like sooner or later, there's about this fight na mangyayari sa kanila, pag-aaway, and yun ay dahil sa tinatakbo ng relationship nila. Hindi maganda. And dahil na-acknowledge ka niya, parang anytime na magkaroon man ng hiwalayan sa kanilang dalawa, it's like, okay lang kasi alam ko namang hindi para sa akin tong taong to eh. Kung magkaiwalay man kami, sasabihin ko na yung totoo dun sa taong alam kong para sa akin, which is pakiramdam niya, ikaw yung taong para sa kanya. Emotions mo for this person. Okay, do have your wish and love. You love the person. Mahal mo tong taong to. And you're wishing, praying, hoping, admiring this person. Yun yung nakukuha natin. And yeah, you are dealing with your soulmate. You are dealing with your soulmate. Pwedeng, this could be a person na may memories kayo na parang long ago, matagal na. Pwedeng kabataan ninyo, teenager years ninyo. So, you feel crush. Or maybe in the past, nung mga kabataan ninyo, crush mo na talaga itong person na to. So, mahal mo siya. You really do admire this person. Ganun din naman siya sa'yo. Kaya lang late yung realization niya. What will happen in the near future sa inyong dalawa? You do have your on the table. Okay. Family, retaliation, divine masculine. Kanina nakita ko yung divine feminine sa side ng person. I'm gonna take this masyadong marami. Access granted and Archangel Michael. Okay. In the near future, dun muna tayo sa side mo. I can see you being more open pagdating sa social media mo. Like, maybe you are letting other people access your profile. Parang yung iba, from lock profile, naglalagay or nilalagay, or pinapalitan na ito into public, or maybe yung iba pwedeng opening a business profile or whatever, or nagse-set up ng new profile that could also be possible pagkakaroon ng bagong profile or whatever. No, but I can see with the access granted na hinahayaan mo, ino-open mo yung buhay mo sa iba. You're letting other people know more about yourself. Archangel Michael, don't worry kasi alam mo yung mga bagay na kinakatakutan mo in the past, unti-unti na siyang mafe-fade or mawawala. Or parang protected ka eh. Hindi ka na kailangan matakot dito sa mga nagte-threaten or nagbibigay ng takot sa'yo para
hadlangan ka sa kung ano yung mga gustong ma-reach sa buhay mo, especially sa usaping social media or internet. Ayan, kung ano man yung mga kinakatakot mo dyan, nakikita natin nagiging mas malakas or kasi medyo ano ka na ngayon eh, mas, mas magaling, parang ganun. In the near future, nakakita tayo ng etong person na to, there's this commitment pagdating sa kanyang family, no? Pagdating sa kanyang, I'm hearing the word wife, husband, so pwedeng may marriage na involved. Kasi that's this person's karma eh, no? Nandun yung, kasi committed siya dun sa tao. So, may mga bagay siyang dinideny pa rin sa sarili niya. So, nandun yung parang tinitiis niya yung katoxican ng person niya. Pero nandun yung pwedeng may matinding pag-aaway sa kanila. Pero pwedeng hindi ito yung maging reason para mag-end yung relationship agad-agad if that's what you're thinking, no? Hindi siya possible pa sa ngayon kasi yung person na to hanggat maaari tinatry niyang iayos or i-fix because of I can see yung connection with the children or a child. So, nandun lang, matinding pag-aaway ang nakikita natin sa kanila pero hindi naman yun magiging rason ng hiwalayan nila. But rather, it's like may mga bagay kasing kailangan pang matutunan itong person na to with this person. Sabihin na natin although both of you are soulmates, kailangan siya mismo muna sa sarili niya ma-overcome niya yung mga suliranin, mga lessons na dapat niya matutunan, especially pagdating sa karelasyon niya or sa sarili niya. Okay? So that's it for now. Thank you for watching, guys. And be sure, guys, no? Don't forget, itong pinakita ko sa first part ng video na ito. Hopefully, gawin mo siya, no? Para mabigyan na rin natin ng chance yung iba na gusto mong makapagpa-reading. Thank you for watching. I love you all again and bye-bye.